Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, sumabog na. Nako, ito ang matinding rest back ni Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, like pa, subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat mga kababayan. At ito na nga, simulan na po natin to. Then mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, kung kahapon po mga kababayan, share po natin yung about kay Regine Velasquez, no, na napakalaki pala ng binabayaran nilang tax, ayan pero wala po silang nakukuhang benefits, no. At ito, isa na naman pong artista mga kababayan ang nagpakita ng suporta na kung sakasakaling hindi po magbabayad ng tax ay makikiisa po siya. Ito po ang artista na si artista at direktor, Gina Alahara. Ayan mga kababayan, sabi po niya dito, kung magkakaroon ng kilusan na lahat tayo ay huwag magbayad ng buwis, sasama ako. But rebellion is out of the question. Ayan mga kababayan hindi nagatubiling magsalita ang veteranang actress, director na si Gina Alahara tungkol sa kanyang pakikibaka bilang isang mamamayang tapat magbayad ng buwis sa gitna ng lumalalang issue ng katiwalian sa gobyerno. Ayan mga kababayan, parami ang nagsasabi na wag na munang magbayad ng tax, no? So ano na kaya ang gagawin ng gobyerno kung hindi magbabayad ng tax, di ba? Ang taong bayan I think karapatan din naman po ng taong bayan na hindi magbayad kung kukurakutin lang nila, di ba? Sino ba sila? Pinaghirapan po ng taong bayan tapos nanakawin nila, di ba? Much better, di ba? Na hindi na lang muna magbayad ng buwis hanggat hindi po sila napapalitan. Pwede naman siguro yun mga kababayan, di ba? Anyway, whether or not, no, magkakaroon ng kilusan sa hindi pagbayad ng buwis, tayo po ay suportado po natin yung sinasabi nila, no mga kababayan, kasi maganda rin naman yung purpose, diba? Hindi manakaw, para umunlad naman ang Pilipinas at mga Pilipino, diba? At speaking of buwis, eto, nagkasagutan or sinagot ni Representative Kiko Barsaga itong si Taxman or si Taxman na si Ralph Recto. Sabi po kasi ni Recto, kung magbabawas pa tayo ng revenue, baka pati current operation expenses natin, utangin na rin natin. Aray ko po, puro utang talagang mga nasa utak nito, no? Utang talaga ang solusyon sa problema ng ating bansa. No, hindi pagtitipid, hindi labanan ng korupsyon, kundi utang. Diba? Yan po ang solusyon ng administrasyong ito sa mga problema ng ating bansa. Palaging utang. No? Sabi naman po dito, sinagot po ni Representative Kiko Barsaga. Sabi naman po dito ni Representative Barsaga, bawasan natin ang mga magnanakaw sa gobyerno para di na natin kailangang mangutang at para pwede na rin nating tanggalin ang VAT mo. Ayan mga correct. Diba? Sa laki ng ninanakaw nila, yung buwis ng nating lahat, no? Parang napupunta na lang sa kanila. Diba? Kaya nga utang. Pero sabi nga ni Regine Velasquez, diba? Hindi tayo mahirap. Pinahihirapan lang tayo. Diba? Ano ang isa sa nagpapahirap? Itong mga tax na ito. Diba? Hindi lang financially, kundi pati emotionally. Diba? Kasi biruin mo, ang laki ng kinakaltas sa ating mga tax.
Lahat may tax, income tax, value added tax, at kung ano-ano pang tax, di ba? Tapos, yan, financially na yan, di ba? Oh. Tapos pag ninakaw nila, doon na papasok yung emotional. Kasi parang magagalit na tayo eh. Hindi na tayo comfortable sa ginagawa nila. So, dalawa po ang nangyayari. Ha? Financially, binabalahura tayong financially at emotionally. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At ito, pasadahan rin po natin itong si Jose Cler Castro. Sabi niya po dito, huwag kalimutan na ang Pangulo ang naging susi para masawata at maiwasan ang paggawa ng anomalya. Aray ko po. Ha? Totoo ba ito? Or fake news ka? Ha? Sabay sabi niya dito, nilalabanan ni Pangulong Marcos Jr. ang korupsyon ngayon na hindi nagawa ng dating administrasyon. Ninuloko niyo ba kami? Unang-una kung nilabanan, anong hindi ginawa ng dating administrasyon? Ang dating administrasyon nga, ang kauna-unahan, kung hindi man kauna-unahan, ay siya po ang nagtatag ng PACC, no? Yung Presidential Anti-Corruption Commission na binuwag ng amo mo ni President Bongbong Marcos Jr. in the very first day of this administration. Ngayon, pwede bang pakipaliwanag, Castro, na sinasabi mo, huwag nating kalimutan na ang Pangulong naging susi para masawata at maiwasan ang paggawa ng anomalya. Paano maiwasan ang paggawa ng anomalya kung binuwag nyo yung nag-iisang departamento na tumitingin sa korupsyon sa gobyerno? Diba? Baka ganito ang ibig mong sabihin. Si President Bongbong Marcos Jr. ang naging daan, hindi susi, or ang, sabihin natin, ang nagbukas ng pinto, no? Si President Bongbong Marcos Jr. ang naging susi sa pagbubukas ng pinto ng korupsyon ng administrasyon niya. Diba? Hindi para maiwasan ang paggawa ng anomalya, because we all know, no? Na lumala ang korupsyon, anomalya, sa kanyang administrasyon. Biruin mo, pag-upo ni President Bongbong Marcos Jr., kung naaalala nyo pa, anong nangyari sa sibuyas, itlog, kamatis? Naaalala nyo pa ba? Baka nakakalimutan nyo na. Diba? Baka hindi kayo nagluto ng mga panahong yon. Pero kami nakabili. Diba? Bumibili kami ng sibuyas. Nako po, gold. Which indicates, no, na mayroong pong anomalya. Kaya Castro, tigilan mo na yan. Hindi mo na makayang ma-brainwash, no? Hindi mo na kayang pigilan pa ang taong bayan sa kanilang iniisip. If you're trying to point na malinis si President Bongbong Marcos Jr., no? Well, nagkakamali ka kasi kabaliktaran po ang iniisip ng taong bayan. Ang lahat ng ito ay nangyayari dahil mayroon po tayong presidente na katulad ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Nung nangyari naman, nung nakarang administrasyon, nangyari yun dahil mayroon din naman tayong ganong klaseng presidente. Ngayon, take your accountability naman po, no? Be responsible, no? Hindi yung kayo ang nagkalat sa nakarang administrasyon yung sisisi, no? Palaging ganyan na nangyayari mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibyo natin? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng News 5. Title, alungkatin niya yung pag-dismiss ng drug case ng anak niya. Correct. Pahayag ni BP Sara patutsada sa bagong ombudsman Remulla. Ito ang buwelta ni Vice President Sara Duterte
kay Ombudsman Boying Rimulya kasunod ng pahayag nito na posibleng maungkat ang isyu ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. So yun nga mahirap mga kabayan, no? Nagkaroon po tayo ng isang ombudsman wherein, no, hindi maganda yung track record kasi mismong pamilya na, no, ay involved sa mga maling gawain na sa gobyerno, or I mean mga bad elements of the society. Alright? Ano po ang gusto kong i-point out dito mga kababayan? So si Rimulya po, posible, no, na one day gawin niya ulit yung ginawa niya sa anak niya. Pero sa ibang tao, sa ibang politiko na, hindi na sa drugs naman mga kababayan, no? Diba? Pwede yung humingi sa kanya ng pabor at hindi po siya maging ang tawag dito, hindi po siya maging patas, no, sa kanyang pagdedesisyon. Maaari mangyari yun kasi nangyari na sa nakaraan, diba? Once is always diba? Ganun yun eh. Kaya tama si Vice President Sara Duterte na itong pinakamalaking pagkakamali ng ating President Bongbong Marcos Jr., no? Ang pagtatalaga kay Rimulya bilang ombudsman. Aray ko. Ayon kay BP Duterte, wala itong problema sa kanya basta babalikan din ng ombudsman ang iba pang mga kaso. Talungkatin niya rin yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drug case ng anak niya at yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. Yun po ang patutsada ni BP Sara. Pero ano pong nangyayari mga kabayan ngayon, di ba? Si Rimulya mukhang Duterte lang ang nakikita. Kasi isipin mo, bubusisiin yung salin ni Vice President Sara Duterte. Tapos yung formally, napakabilis na umaksyon ni Rimulya pagdating sa Duterte. Pero dito po sa flood control anomalies na ito, no, may naririnig po ba tayo na meron na silang development, meron na pong progress yung ginagawang investigasyon? Meron na po bang gagawing aksyon ang ombudsman patungkol po dito sa mga politikong sangkot dito sa maanumalyang flood control projects? Diba? Parang wala tayong naririnig. Ang balita lang ngayon na pinalalaki ng mainstream media ay patungkol po dito sa salin ni Vice President Sara Duterte at saka dito po sa formally na pilit na idinadawit si former President Duterte. No? Ano ba ito? Perception lang ito Ang ombudsman ba ay sabi niya, wala daw siyang sasantuhin, walang sisinuhin. Basta Duterte. Mabilis lang pagdating sa mga kaso ng Duterte at ni BP Sara. About yung mga iba. Kaya ito, nahalungkat ang kanyang anak. Yan ang nababasa ko mula nung na-appoint siya as ombudsman. Grabe yung reaksyon ng netizens. Yung pagka-appoint niya, ang daming tumatawa at galit sa kanya. At basahin mo ang mga comment, yung anak mo. Tapos merong nagtanong sa kanya sa isang interview, magiging patas ba siya pag mga anak niya, pamilya niya, kaalyado niya ang masangkot sa katiwalian? Anong sagot niya? Wala kaming problema sa aming mga anak dahil palaki namin sila ng higit. Our children, we raise. Ang layo ng sagot, no? Ang layo po ng sagot ni Ombudsman Rimulya. Ang tanong ay kung magiging patas ka, kung magiging masasangkot ang iyong mga anak. Ang sagot po ay kakaiba, no?
pinalaki namin ng maayos ang aming mga anak. So what's the point? Anong gusto mo iparating sa mga Pilipino? Hindi makasalanan ang iyong mga anak. Hindi gumagawa ng kalokohan ng iyong anak. Diba? Where in fact, all Filipinos around the world, diba? Alam kung ano nangyari sa anak mo. Tapos ngayon, hindi gumagawa ng kalokohan. Ganun yung pinalaki. Baka ganun nga talaga siguro yung pinalaki. Diba? Ganun siguro talaga ninyo pinalaki ang mga anak ninyo. Kaya, ayan, diba, nasasangkot. Nako po. Our children well. Naglalabasan ngayon ang mga post, yung anak niya. 2022, kaupo niya as DOJ Secretary, nahulian ng anak niya. Baka nakalimutan niya na. Tapos, ang bilis, dismiss kaagad, acquitted. Yon ang sinasabi ni VP Sara ngayon. Okay. So, basa tayo sa mga comments. Ito ha. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.